Hindi na raw ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong pakikipagkita niya at pagkuha pa ng armas kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Ian Cruz. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines. Sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa 13th Biennial National Convention ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated, hininga namin siya ng pahayag kaugnay sa aligasyong nakakuha siya at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga bag ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron na po kaming nahanda na statement at video para sa sagot namin sa statements ni Rene and i-release namin mamayang hapon. Thank you, ma'am, sir. Na nakakapunta nga kayo dun sa Glory Mountain na binabanggit niyo. Meron na kaming hinanda na statement sa claims ni Rene. Ilalabas namin yon mamayang hapon. Pagsisiwalat ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si alias Rene sa pagdinig ng Senado, nangyari ang umano'y pagbibigay ng armas sa magamang Duterte sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy sa Davao City. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Hinihinga namin ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Habang naglabas naman ng video statement si VP Sara, isinasang tabi ng bise ang mga aligasyon ni alias Rene at sinabing nakagawian na raw sa Pilipinas ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala raw si VP Sara, may tamang panahon para sa lahat at ngayon daw ay dapat niyang unahin ang kanyang tungkulin. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin, uunahin ko ang Pilipino. Sa pagdinig rin sa Senado, sinabi rin ng isang saksi na hindi umano pinapasweldo at walang benepisyo ang mga empleyado ng SMNI kung saan honorary chairman si Pastor Kibuloy. Itinanggi ito ng legal officer ng SMNI. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, maayos daw na napapasweldo ang staff ng SMNI at masaya daw sila sa pamalakad ng management. Sa Kamara, nagpalabas ng sumbina para sa pagdalo ni Pastor Kibuloy sa pagdinig ukol sa mga paglabag umano ng SMNI sa prangkisa nito. At kapag hindi siya sumipot, upon if next hearing, absent po ulit siya, I would say I think ready po yung committee to seek po to cite in contempt and seek the subsequent arrest po. Patuloy naming kinukunan ng pahayag si Pastor Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.